Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Nauunawaan ko. Nauunawaan ko rin. Nauunawaan ko Nauunawaan ko rin ang galit ng taong bayan. na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Isang nakakagulat na pahayag ang binanggit kamakailan lamang ni VP Sara Duterte. Ngunit teka, bakit tila parehas ang script sa naunang inilabas ni Zaldico? Nauunawaan ko. Nauunawaan ko rin. Nauunawaan ko Nauunawaan ko rin ang galit ng taong bayan. na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Ang tanong, isa lang ba ang may sulat nito? Pansin mo ba yun? Yung dalawang script tila pareho ang tono, pareho ang drama, at pareho ang style ng paninira. Pero bakit? Sandali, bago ka magalit, bago ka mag-react, pakinggan mo muna. Dahil kapag narinig mo to hanggang dulo, maintindihan mo may mas malalim na laro kaysa sa akala mo. At baka pati ikaw mapapatanong, isa lang ba talaga ang nagsulat nito? Magsimula tayo sa unang script, yung kay VP Sara. Puno ng galit, puno ng dismaya, puno ng haka-haka. Tungkol sa korupsyon pero wala namang konkretong ebidensya. Puro drama, puro emosyon, puro sama ng loob. Pero teka lang, bakit ang pangalawang script kay Zaldico, parang kapatid ng una? Tila pareho ang grammar ng lapses. Parehong-pareho ang paggamit ng ako'y galit, kayo'y galit, ang bayan ay galit. At sa mga linyahang ito, pakinggan pa natin ang tila pagkakapareho. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Nauunawaan ko. Nauunawaan ko rin. Nauunawaan ko Nauunawaan ko rin ang galit ng taong bayan. na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Parehong-pareho ang pag-ikot sa budget issue. Parehong-pareho ang ako ang biktima, ako ang inapi, ako ang ilalabas nila. Therefore, hindi mo maiwasang mapaisip, coincidence ba talaga to? O may iisang utak na tagasulat sa likod ng dalawang script? Pero bakit may ganitong tila style? Simple. Kapag gusto mong siraan ang gobyerno, hindi mo sila sasabayan sa facts, sasabayin mo sila sa emosyon. At bakit tila magkasunod na inihayag ito? Kung gusto ni VP Sara na ilabas ito noon pa, bakit ngayon lang? Pero dito nagkamali ang dalawang script. Bago mo sila paniwalaan, itanong mo muna, bakit ang Pangulo ang target? Gayong wala naman silang pinakitang aktwal na ebidensya? Bakit puro nararamdaman ko? Sinabi nila may resibo ako pero walang resibong lumalabas. Tuloy tayo. Si VP Sara imbis tumutok sa trabaho, biglang may script na krisis, galit ang bayan, walang tiwala. Pero wala namang malinaw na pangyayari na nagpapatunay. Therefore, tila halatang gusto niyang guluhin ang narrative ng administrasyon. Lalo na ngayong malakas ang pag-angat ng mga reforma ni BBM. Gayon din naman kay Zaldico, biglang may 100 billion, biglang papatayin ako, biglang biktima ako. Pero kapag pinakinggan mo ng mabuti, kulang ang dates, mali-mali ang mga ebidensya, kulang ang mga sequence, kulang ang logic, na ito rin ay ayon kay Senator Gatchalian. Pero ang pinakamalaking pulang bandila, tila pareho sila ni VP Sara ng tono, pareho sila ng gustong palabasin, na palpak ang administrasyon, may malaking korupsyon, at ako ang biktima. Pero bakit ganun? Dahil may gustong bumuo ng narrative na sabay-sabay papitukin, at ang dalawang script na ito mukhang gawa ng iisang team, iisang ghostwriter, iisang grupo na desperado ng sirain ang tiwala sa Pangulo. Therefore, lumalabas na hindi laban ito para sa bayan, laban ito para sa kanilang sariling ambisyon. At ang timing, saktong-sakto kung kailan gumaganda ang numbers ng ekonomiya, kung kailan nakikita ang resulta ng rice tariff reforms, kung kailan bumababa ang inflation, kung kailan tumataas ang employment. Coincidence ba yun?
o sinasadya nilang guluhin ang momentum ni Pangulong Bongbong Marcos? Kaya kapag tinanong mo, isa lang ba ang gumawa ng script? Ang sagot, hindi pa natin hawak ang pangalan, pero makikita natin ang parehong estilo, ang dalawang script, pareho ang tono, pareho ang drama, pareho ang direksyon, parehong papunta sa isang target, ang Pangulo. Pero ito ang hindi nila inaasahan. Habang sila nag-aaway, nagbabatuhan at nagpapagawa ng script, the president is working. Tahimik, diretso, may ginagawa, may resulta. Pero ang mga taong gumagawa ng script, puro ingay, puro drama, puro destabilization. Kaya sa dulo, sino ba talaga ang may malasakit sa bayan? Yung tahimik na nagtatrabaho o yung gumagawa ng script para magmukhang sunog ang gobyerno? Therefore malinaw ang sagot, hindi si BBM ang gumagawa ng gulo, hindi siya ang may sabuatan. Ang gulo nagagaling sa mga taong parehong script ang style, parehong narrative ang binubuo at parehong tila desperado. Isa lang ang tanong, kung pareho ang tono, pareho ang narrative at pareho ang target, sino sa tingin mo ang tunay na sumulat? Ikaw na ang humusga, pero huwag kang magulat dahil minsan ang pinakamatinding kalaban ay hindi na sa labas ng gobyerno, kundi yung gumagawa ng script mula sa loob. Have mercy, O God. Pero bago ka tuluyang mabahala sa gulo, ingay at kaguluhang ginagawa ng tao, paalala, hindi dito nagtatapos ang kwento dahil may isang tinig na mas makapangyarihan kaysa anumang script, ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng ganitong kalituhan, naalala natin ang sinabi ni Jude 1 verse 21, panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa awa ng ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa verse na ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na kahit gaano kagulo ang mundo, kahit gaano karaming paninira, intriga at kasinungalingan ang ipukul, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagpapago. His love draws us near, His grace forgives, His mercy restores, His justice prevails. Therefore, sa gitna ng mga sigawan ng politika, may isang tinig na nagsasabing, lumapit ka sa akin. At ito ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, bago mo paniwalaan ang script ng tao, pakinggan mo muna ang salita ng ating Panginoong Diyos. Bago ka dalhin ng galit at takot, hayaang dalhin ka ng ating Panginoong Hesus sa kapayapaan. Hindi kanya tinutulak palayo, inaanyayahan kanyang lumapit. Kung napapagod ka na, kung nalilito ka, kung nasasaktan ka, pwede kang sumuko sa ating Panginoong Hesus ngayon. Hindi bilang talo, kundi bilang anak na tinatanggap ng Ama. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Ikaw ang tunay na liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. At ikaw ang hustisya sa gitna ng kaguluhan. Puspusin niyo po kami ng iyong pag-ibig. Ang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus, paligiran ng kanyang biyaya at buhusan ng kanyang habag. Gisingin niyo po ang aming mga puso na sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa iyo lang kami sumuko at sa iyo kami sumandal. Gabayin niyo po ang aming bansa, ang aming liderato, ang bawat Pilipino upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan mula sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa at gabayin niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.